itong magandang setup ng filter box. Ito mga portion ito nakasilyo yan para pagbulwak ng tubig dito hindi sa pupunta dito. Kunin ko doon ang pato dyan. Ayusin mo yung guli kong buwan. Gandaan mo guli. Pag na bayaran mo ito lahat ng auditors. Maganda ako na tinubo kayo na wala. Maganda yan, kukuha ko ng isang case na Red Horse para sa celebration. Oh my God! So anong masasabi mo sa trabaho namin na additional filter box tapos renovation ito? Ano ho ang performance namin sa inyo, Ma'am Joy? Maganda po kuya. Sa unang testing pa lang natin na Anong masasabi mo sa... Very nice, very nice, very nice. Yes, hello, good morning mga ka-landscape. Nandito na kami sa Oyo, Quezon City. Ito po pala ang gagawin ko, isang challenge na naman sa akin. Kasi itong kanilang fish pond, waterfalls, may nagdi-drain ng tubig, nawawalan tubig. So, ganyan yung fish pond nila. Yan. Yung waterfalls, ganyan. So, ito'y aming renovation lang gagawin namin dito. Waterproofing, babaklasin yung bato ulit at i-set up na naman ng panibago. So, hintay lang kayo mga ka-landscape. Mag-i-start na kami mag-clearing. Guys, magandang hapon. So yan na po ang aming nagawang trabaho dito sa repair ng fish pond na ginagawa namin. Nabakbak namin yung tabing na mga bato para matrace namin kung saan yung leak. Yan. Totally talaga, totally renovation itong pond na gagawin ko. Fish pond. Pati yung waterfalls binakbak ko para baguhin ko ulit ang setup. Kaya pala si Ganggol di pong goal. Goal. Ayusin mo goal. Tama ako. Tumawo. Si George Diridors. Sila na tol. So yan ang nagawa namin sa isang araw. So guys, update na ulit pagka meron ng result na. Hindi, ganyan ang takip niya. Pantay mo na lang dito sa ano. Pero ganyan lang sa kalaki. Ganito yung pagkakas yung purpose ko. Bago pumasok yung tubig dyan, ilinisin dito wala tayong nilagay ng filter. Kaya nasisira lagi yung motor ko. Kasi dyan nakalagay lahat ng dumi na hihigop niya. Samantalang dito, bago pumasok yung tubig dyan sa motor, malinis na kasi may nakaharang dito ng mga filter. Itong magandang setup ng filter box. Dadaan na dyan, dadaan na dyan yung tubig sa filter. Kaya nga, bago higupin ng motor yung tubig, malinis na kasi dumaan na sa filter eh. Ibig sabihin, safety yung motor mo, yun ang tamang proseso. Higupin ng motor yung tubig, lahat ng dumi papasok dito sa filter. Dito pag napuno niya, doon mas mababa pa dapat yung hollow blocks mo doon. Kasi kung asahan mo lang yung filter noon, baka madumi yung filter. Ma-short siya, wala nang mahigop yung kaya mas maganda yung dito na porsyon. Dalawang division dito na, pantay na sa dito sa may lagi dito. Yan o, dito pa lang magtira ng bato. Ito yung gabas na ito. Kasi yung takip nito. Ito mga portion ito nakasilyo
yan para pagbubuwak ng tubig dito hindi sa pupunta dito. O dito magsikat lagi tayo dyan, dapat mag-bukatin mo yung ano dito Yung Bababdaanan ng ano, si dito eh. Diyan naman pupuntakpan mo. rin sa akin kasi hindi ganun kadali mag-set up ng linya ng waterfalls. So, hirap kasi yung type ng waterfalls namin maraming curve. Kaya hirap gawin. Doon pa ito dyan. Ayusin mo kang gulong-gulong. Nandahan mo. Pag na bayaran mo lahat ng auditors. Maganda kung bakit tumubo kayo na wala. Huwag tayo kukuha ako ng isang case na Red Horse para sa celebration. Oh my God! Dahil sa yan na nagsisit up kami ng wood stone para dun sa siding ng pond. So, gusto kasi nila na may-ari, mayroong design na wood stone na hindi lang siya simintong nakikita at na-covered na rin yung mga pipe. So paikot yan, yung flooring lang wala. Sana bukas matapos na ito kasi 3 days lang yung time limit ko dito. So ito ngayon pinapa-overtimean ko sa kanila para bukas pilitin namin matapos. Mayroon namang konting kita si Green. Isang magandang araw sa inyo mga ka-landscape. Ito nga ako ngayon. Sinisita ko ng waterfalls. So
So, cute lang siya. So, ito yung mga materials ko. Green slate, woodstone. Yan ang inalok ko dito sa area. So, ito, malapit na matapos. Ang filter box, sinaayos na ni Tamaw Tampuhaw. So, yun. Ito. Mamaya, may forma na ito mga kalansip bukas. Makita nyo na gumagana na. Ma'am Joy, magandang hapon. So, anong masasabi mo sa trabaho namin na additional filter box, tapos renovation ito? Ano ho ang performance namin sa inyo, Ma'am Joy? Maganda po kuya. Sa unang testing pa lang natin na paglagay ng tubig, naobserbahan ko na po yung buong magdamag na hindi na po bumaba yung level ng tubig. Sana talagang Oo. ako kasi ginawa ko na yung talagang best ko dito para hindi na kayo maging magkaroon ng problema sa pan katulad yan ng mga pagbaba ng tubig. So ako talagang one by one inayos ko yung problema na hindi na siya magkaroon ng leak. Sana nga lang hindi maglindol ng malakas para hindi mag-crack yung structure. Yun ang risky natin sa ganyang klaseng trabaho. So ganito, mayroon lang ako mga iiwan sa inyong mga instruction. Una-una, yun nga, after 1 week, linisin yung pond, yung filter. Opo. Tapos linis, pwede ka na mag-testing ngayon ng isda. So, titestingin mo yan kung hindi sila namamatay sa loob ng 1 linggo. So, ibig sabihin, okay na. Okay na. Kahit na 3 araw pa lang kung hindi nila gusto yung tubig, may magkakaroon sila ng problema. Either Opo. mamamatay. Pero kung hindi naman, pwede ka na ulit magdagdag ng kung anong gusto mong isda. So, yon. Pagka okay na yung yung isda, once a month regularly, linis ka lang palagi ng filter. Sige po kuya. Yan ang gagawin mo sa sa pond natin para manatiling kung may isda ka, magiging maayos at magandang isda mo. At ang pagpakain, hindi laging kung araw-araw man, pero medyo bitinin mo siya. Konti lang. Huwag mo siyang damihan kasi pag maraming pagkain ka nilalagay dyan, cause yan ng bakterya, dudumi yung pond mo. Yung isda mo, pagka sobrang sila sa pagkain, masobrahan, cause din yun na mamamatay sila kasi hindi sila kakain pagka sobrang busog. So pagka, let's say medyo lumulumot-lumot na yung yung pond natin, control ka na ulit sa pagkain doon kasi yung mga lumot na yun na yung pagkain nila. Okay So, po. yan lang po. Maraming salamat sa pagkakataon na binigay niyo sa akin, tiwala para magawa itong sana magdasal tayo na hindi na magkaroon ng problema ha. Opo kuya. So mayroong warranty yan 3 months. Okay. Pump, UV light, tapos pagka magkaroon ulit ng leak. So yan ang aking warranty. Sige po. So yan ma'am. So ang halaman, dilig-dilig na lang. Opo. Ha, yan ang mga
ibibiling ko sa inyo mga gagawin niyo. Aha. So, yan lang ang medyo matrabaho. Yan yung paano yan. Tanggal kabit ng takip. Yan lang isang tatanggalin nyo. Opo. Para yung isa na yun, huwag nyo natanggalin. Kung magka-problema naman na, ano, na kunti na lang yung, ibig sabihin, mahina na yung tagas ng tubig. Ibig sabihin, yung binuksan ko rin kanina dito sa may motor na yon, maaaring na May pasukan napulupot. siya ng mga dumi. Pero hindi mangyari yun dahil lahat ng tubig na pumapasok doon, sala na eh. Sala na ng filter. So, sa experience ko, hindi naman ganun walang ganung klaseng problema. Hindi Pero ibig sabihin, kung tumagal mga taon na, so ang tubig kasi, lalot nawasa yan, magkaroon siya ng parang latak-latak. Opo. Pero binubugay niya naman yan pagka umandar ng lagi. Yung dumi na yun, binubugay niya rin dito sa labas, tapos pinapasok sa filter. Mhm. So, yan, sana wala na kayong maging problema. Opo. Maraming salamat ha. Sige kuya. Maraming salamat din po. Anong masasabi mo sa Very nice, very nice, very nice. mas lalong gaganda ito kung wala naging problema, hindi na siya magle-leak. Talagang one by one sinecured ko yung area na nasilyuhan ko at na waterproofing, kaya talagang yung ganitong trabaho sinesecure ko na hindi maging problema kasi napakahirap gawin pagka nagkaroon ng problema yung ganitong trabaho. Kaya ito okay na siya. Pagka mabilis bumaba ang tubig sa marking na yan, ibig sabihin may problema tayo. Pero kung ano lang naman, kapiraso lang naman, ang ano nun, parang evaporation lang. Evaporation na yun. Oo. At yung bagong simento na nilagay namin, nagsisip-sip pa yun ng tubig eh. So, bababa yun, bababa sa ng napakapiraso lang. So, ayan. Ayan, mga ka-landscape, mga ka-pispan, ito yung mga katulong ko sa paggawa ng pispan na to. Si George Dredors, si Tamaw Tampuhaw, si Ganggol Di Punggol. So ano, masaya ba kayo sa trabaho na ginawa natin? Tsaka na yung bonus pagka nakasahod tayo. Yeah, yan. Okay naman na sila. Hoy, Bye-bye. anong pangalan niya? Si Cherry B. Ay, Cherry B. Tingnan mo yung ating pispan. Pwede ka na maligo. Yan. Manghuli ka na ng isda dyan. Parang daga ah. Hello! Yung isa dito, kinagat ako ha. Sila yun. Oo. Si George yun kuya. Si George, basta mga George talaga nangangagat. Yan, nangangagat din yan eh. Ito na po yung trabaho na natapos namin sa pispan na ito. Renovation nito, ang naging problema niya, nagkaroon ng leak. Yan, laging nawawala siya ng tubig. So wala siyang filter dati. Nilagyan namin siya ng filter box. Yan na yung ano niya. Yan na yung naglilinis ng tubig, yung filter box. So ayan na po. Sana magustuhan nyo ang aking trabaho at baka sakaling gusto nyo rin yung type nyo rin magpagawa ng mga ganito. Comment lang kayo sa aking YouTube channel, Grow Green with Roldan, ang Ilonggong Hardinero. Salamat!